Magandang hapon po sa ating lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinag kay Jesus. Bilang mga binyagang Katoliko, tinatawagan tayong mamuhay sa landas ng kabanalan. Ang pagiging banal at pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos ang siyang magiging daan natin patungo sa Kanya. Tulad ni Jesus, magiging tunay na kalugod-lugod din tayo sa Ama. Bilang pagsisimula pa ng pagdiriwang, magkitali po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid, noong nakaraang linggo, pinagdiwang natin ang kapistahan ng Epifania o yung pagpapamalas ng Panginoon sa mga iba't ibang nasyon na sinasagisag ng mga haring mago. At sabi natin, si Kristo ay nagpakita, manifest himself sa lahat ng mga bansa dito sa mundo. At tayo ngayon ay makita natin na hindi lang hinintay ni Jesus na pumunta ang mga bansa sa Kanya. Siya mismo ang nagsimulang pumunta sa iba't ibang bansa upang ipangaral ang dakilang pagmamahal ng Diyos. At dahil dito, alam natin, tayo rin ay kasama sa pagpapahayag ng mabuting balita sa ating kapwa. Dumulog tayo ngayon sa piling ng Panginoon na may pag-amin sa ating mga kasalanan. Pinaamin ko sa mga pamilya ng Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at magpubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng binaga ng Mesiyas sa ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong pinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalaginawang kalugod-lugod sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inilalarawan ng Isaias ang bokasyon, misyon at paghihirap ng lingkod ng Diyos na isusugo niya upang iligtas ang kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at manayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paligirali. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahain niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang kararungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pagkipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapalilat ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sana mong tugunan, basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Purihin ang Panginoon, ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ng kanyang ngalan. Sa poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko ang bawat isa, kapag siya ay umatay. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatan, hindi ito naririnig. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw at nagagalak. Panginoon, papurihan, ganito ang pinibigkas.
Siya rin ang nagahari sa dagat na kaliliman, namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Pasbas ng kapayapaan sa bayan ng buong araw. Sa ikalawang pagbasa, pinaliliwanag ni Pedro sa paganong si Cornelio at sa sambahayan nito na inihatid ng Diyos ang kaligtasan sa mga Hudyo at pagano sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea ng mga nasinuwang tungkol sa Kanya. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang patunayan na siya nga ang hirap. Sapagkat sumasa Kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabigyan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos at bumababa sa kanya, gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Tulad ng nasabi ko nung nakaraang linggo ay Feast of the Epiphany. At anong makita natin, ito ay pagpapamalas ng Panginoon sa pamagitan ng isang tala. Diba? Ang tala ay Tagalog ng bright star. Kadalasan ang star natin ay bituin. Pero yung tala ay bright star. At yan ang gumabay sa mga halimago para makita nila si Jesus na bagong silang at sila ay magpungkay at nagdala ng kanilang regalo na ginto, kamanyang at mira. Kaya nga, nung nakaraang linggo,
mayroon pong nag-viral na video ni Sarah Geronimo, di ba? Anong pabagat nun? Tala, tala, tala. Sino marunong sumayaw nun? Ya? Marunong kayo. Ayan, sino mo? Nag-viral kasi noon, hindi lamang para doon sa kanilang studio, hindi nationwide. Diniglara ng National Grand Tala Day, yung time na yun, na kung saan meron silang napakaganda. Hindi ko mabalang kasi medyo mahirap para sa atin siguro sa mga bata. Kasi hindi lang mga bata, pati matatanda, hindi lang mga mayayaman, kundi pati mga mahihirap, yung mga nag-aaral, maski yung mga hindi nag-aaral, ay sumasama sa sayaw nila. The latest dance craze, yung tala, tala, tala. Marunong kayo na? Ha? Pero marunong ko. Hindi po ako marunong nun. Kaya lang, meron po ako natandaan na lyrics ng kanta. Ganito po ang sabi, tala, tala, tala. Ang ningning ng mga tala ay nakita ko sa ang ningning ng iyong mga mata. Ang ningning ng iyong mga mata, nakita ko sa ningning ng mga tala. Diba? Alam niyo, ang ganda. Kasi makita niyo, sinasabi yung ningning ng mga mata mo, nandoon din sa ningning ng tala. Kaya pag nakikita ko yung tala, nakikita ko ang ningning ng iyong mga mata. At ang sabi, pag nakikita ko rin ang ningning ng iyong mga mata, nakikita ko ang ningning ng mga tala. Ang ganda kasi, kapag ka ikaw ang sinabihan ng ganoon, sa iyo sinabi, ang ningning ng mga mata mo, nakikita ko sa mga tala. Di ba kinikilig ka rin? Na-affirm ka kasi alam mo, pag sinasabi yan sa iyo, tagos hanggang buto, kilig to the bones ka. Kasi you are affirmed. Ito yung isang bagay na napakaganda sa nabasa natin Ebanghelyo ngayon. Sa Ebanghelyo natin, di ba, bandang huli, ano bang sabi? Napabinyag si Jesus. Si Jesus hindi magkilala ng mga iba. Ang nakakilala lang sa kanya ay si Juan Bautista. Pumila si Jesus. Ang dahil nagpapabinyag sa kanya sa Ilog Jordan kay Juan Bautista. At si Jesus ay nakapila para pabinyag kay Juan Bautista. At ang sabi nga ni Juan Bautista, Panginoon, bakit kayo pumila? Ako dapat ang magpabinyag sa inyo. Bakit kayo ang magpapabinyag sa akin? At ang sabi ni Jesus, dapat gawin natin ang nararapat na gawin. At pumayag si Juan, bininyagan si Jesus. Ang binyag na Jesus ay paalaala sa atin na tunay si Jesus ay nakiisa sa atin. Sa lahat ng bagay, pumipila siya. Halata na siya ay mayroong mababa ang kalooban. Hindi nagmamataas. Mga iba, pumila lang ng konti, ayaw na. Bumurahin pa yung mga iba nakapila. Paalisin pa yung ibang nakapila. Ipagpapalala, ako ang dapat nang muna. Kung minsan, marami tayong namimiss kung hindi tayo marunong pumila. Pero si Jesus, pumila siya. At nang napinyagan siya ni Juan Bautista, ano ang sabi sa atin? Bay narinig sila. Hindi lamang si Jesus ang nakarinig. Lahat ng mga tao na doon sa Ilog Jordan, narinig nila ang mga salita ng Diyos Ama. Sabi niya, ito ang aking anak na kinalulugdan. Ito ang aking minamahal na anak na aking kinalulugdan. Kalugod-lugod siya sa akin. Para ba lang sinasabi niya, I am proud of him. Ito yung parang sinasabi niya,
ang ningning ng iyong mga mata, nakikita ko sa mga tala. Sa ningning ng tala, nakikita ko ang ningning ng iyong mga mata. Ang ito ang isang napakahalagang bagay na makita natin na binibigyan ng atensyon, binibigyan ng pagpapahalaga, binibigyan ng appreciation ang ginagawa ngayon ng ni Jesus, ang buntong na anak ng Diyos. Kaya nga, nang turuan ng mga tao kung paano manalangin, sabi na, ganito kayo manalangin, tawagan ninyo ang Diyos na Ama namin. Mayroon siyang pagpapahalaga sa Ama kasi ang unang nagpahalaga sa Kanya ay ang Ama mismo. Kaya nga, pahalagahan natin ang Ama sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagpupuri sa Kanya kasi pinahahalagahan tayo. Tayo ay mga anak ng Diyos. Anak na kinalulundan ng Ama. May mga tao na sinasabi sa akin sa eskwelahan daw, tanong yung mga nasa guidance counselor. Mga guidance counselor, anong sabi? Maraming mga bata na KSP. Alam mo KSP? Kulang sa pansin. At ano yung bakit sila kulang sa pansin? Kasi hindi sila na-affirm ng kanilang mga magulang. Yung mga bata, para ma-affirm sila sa ganun, para naman ma-affirm sila, pag-aaral ako ng mabuti, mahirap yung kanyang subject, nakakuha siya ng 89. Naipakita niya sa kanyang tatay, ay, naka-89 ako. Ano sabi ng tatay niya? Yan lang. Yung kapatid mo, 95. Ikaw, 89, wala pang line of 9. Pag ikaw ang nakarinig noon, ano ang mararamdaman mo? Nagpursige ako, nakakuha nga ako ng 89. Ano sinabi sa kanya? 89 lang, yan lang kaya mo. Hindi ka na-affirm. At kung hindi ka na-affirm, ano mangyayari? Pagbubutihin mo pa sa susunod. Kahit na siguro sa video nila, bali wala naman pala lahat ng pagpupunya dito. Di ba? Para ba hindi nila sinasabi sa iyo, nakikita ko ang ningning ng iyong mga mata, sa ningning ng mga tala. Wala doon. Hindi nila nakikita ang ningning ng tala sa ningning ng iyong mga mata. Kaya nga, napakahalaga yung sinabi ng Diyos Ama kay Jesus. Ito yung aking anak na kinalulundan. Kalugod-lugod siya sa akin. Mahal na mahal ko siya. I am proud of him. At dahil dito, pagkatapos ng binyag, nagsimula na ang misyon ng ating Panginoon. Sinabi niya pagkatapos na bumalik siya sa kanyang bayang Nazareth, sabi niya, ako'y naparito upang dalhin ang mabuting balita sa mga mahihirap. Bigyan ng liwanag ang mga nagugulan. Bigyan ng lakas ang tuhod ang mga napipilayan. Bigyan ng kalayaan ang mga napipilit. Ito yung kanyang misyon sa atin. At pinagbuti niya ang kanyang misyon dahil sabi ng Ama sa kanya, I am proud of you, anak. Ipagpatuloy mo ang iyong misyon. Sa bahay, ilan ba ang mga KSP sa mga anak ninyo? Alam niyo, wala nang ibang hinihintay ang mga anak, kundi yung affirmation na ibinibigay ng nanay o ng tatay, ang affirmation ng isang mahal mo sa buhay. Kaya nga, mga kapatid, ito yung pagkakataon na sabihin natin sa mga anak o sa inyong mga mahal sa buhay. I am proud of you. Pag-uwi po ninyo sa mga mahal sa buhay, hindi nyo ikinahihiya sila. Hindi nyo
binabaliwala ang kanilang mga efforts. Meron kayong pagkilala sa kanilang pagpapahayag ng kanilang pagmamahal din sa inyo. At kung gagawin natin ito, di ba, mas binibigyan natin sila ng suporta para ipagpatuloy din ang kanilang mga misyon sa buhay. Sa kanta ulit ng tala, 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 di ba, sabi sa atin, ay kapit ka lang, aabot din tayo sa tala. Kumapit ka lang, aabot din tayo sa tala. Napakaganda. Ibig sabihin, huwag kang bibitaw, kumapit ka lang sa atin, sa pagmamahal mo, kumapit ka lang sa affirmation na ibinibigay sa iyo. Kayo ay aabot sa tala. Kayo ay aabot sa dingding ng liwanag na binibigay sa atin ng Diyos. Matutupad din natin ang mga misyon natin sa buhay. Simula na ngayon ng ordinary time, simula ng paggawa natin ng ating misyon, ginagabayan tayo ngayon ng ningning ng tala na sumikat sa pagsilang ni Jesus. Kaya nga, mamaya, pwede yung panoorin ulit ang tala, pakinggan lang yung mga salita. Pinili ko lang yung ilang lines dito. Ang ningning ng mga tala, nakikita ko ang ningning ng iyong mga mata. Ang ningning ng iyong mga mata, nakikita ko ang ningning ng mga tala. Kumapit ka lang, aabot lang tayo sa tala. Naway ang tala na ito, magbigay gabay natin sa atin sa pagtupad natin ng mga misyon natin sa buhay. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Magdalena, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inibig, nanalo sa kinagawa ng mga limao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula palilito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayo muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayo lumapit sa nating hindi nagkukulang, napunan ang ating mga pangangailangan. Ang tugon natin, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Patuloy na ang maging instrumento ng pagkakaisa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matutunawa ang mga may katungkulan sa lipunan ayon sa mga halimbawa ni Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos na may pagkapakumbaba at paglilingkod ng tapat. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa tayong mga Kristo para sa iba ayon sa ating binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating humako ang Diyos sa buhay na walang hanggan. At para sa kaluluwa ni Angelo Onofre, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Para sa mabilisang paggaling ni Maricel Quindoy,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, tingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tingin mo kami. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin sa pamamagitan ng aming pagbibinyag sa tubig at Espiritu. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang napaghahari sa iyong mga kamay, sa purihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ngayon ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan,
na tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang paliwanag ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukog na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas, ngunit Mesiyas namin at iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga aba ay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryo ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Habang ginugulitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananalikan.
Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mo na ang kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birhen Maria, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming mahal na obispo si Bartolome, at tanang mga obispo at ang buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pagisahin ang lahat ng mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundo ito nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng kaninningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kaya lahat ngayon ay magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama.
Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikiisa sa piging na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako marapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.
Oh Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa, puring at katuhanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa susunod na linggo po ay kapistahan ng Santo Niño. Hindi po Santo namin, Santo Niño. Pwede yung dalhin yung mga Santo Niño ninyo dito. At babasbasan natin ang Santo Niño. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng ating mga kapangyarihang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Sabi ko nga sa inyo, magsimula kayo to affirm yung mga loved ones nyo, lalo na yung mga bata. Make them feel that you are proud of them. Humaling tayo sa kapayapaan ito ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.
pa in-end.